Uy, alam mo ba ang pinakamadali na exercise para mabawasan ng timbang? Kung may pagsasabi panoorin mo to. Sa loob ng 50 araw, nabawasan ako ng 5 kilo sa pamamagitan ng... So yun po no. And there you have it. I'm your professional Tito. Tito Water the Third, kamusta na? Long time no see mga tito, mga pengyu. For today's video, I will share you my weight loss journey. Let's start now. I weighed 73 kilos as you can see, and that is my physique. No, tignan yung itsura ng aking katawan is very para siyang marshmallow. You love marshmallows but wish they were better? Kind of sad and cardboardy, huh? Not cool. Ayan. Ang cute, parang bata. So, ayan, may mga fats tayo, and before may beer belly because I'm a drinker. Nag-start ako ng walking from January until now. All right, look, when it comes to activity, especially cardio, one form is king. It's not what you think. It's not running, it's walking. So 30 days, I maintained 7 kilometers of walking. Sometimes nagloloko yung Strava, ang layo ng nilakad ko, pagtingin ko is 5 kilometers siya. Pero okay lang yun, okay lang. At least alam mo sarili mo na malayo naman yung nilakad mo. So every day I wake up 4 a.m. So today is day 6, exactly 4:50 in the morning. After this, we're gonna go walk again for 7 kilometers. Back and forth. Just wear your shoes, anything na suot ko na komportable ako. So sa una lang talaga is yung pinakamahirap, yung first week. Once na-develop mo yung first week, okay na, sunod-sunod na siya, naging habit mo na siya. So it would be your routine. So automatic na, basta pumatak yung 4 or 4:30, nagigising na ako, no need for alarm clock. And then just water, coffee, yan. So start na ako kaagad. Ang ginagawa ko na lang is kinokontrol ko yung face kung gaano kabilis ang gusto ko ngayong araw. Sometimes nagra-run ako. And today it's day 4. Yeah, 4. So as you can see, I'm running. Today we're gonna do a 7-kilometer run. Yeah, and it's still dark because it's 5:45 in the morning. So come on guys, let's go. After 30 days, nagpatuloy pa rin ako. So, why walking? So, bakit ba walking ang napili natin? Pwede naman tayong mag-lift ng weights, pwede naman tayong mag-jogging, mag-running. Bakit walking? Started walking because the weight and my knees, so yung age ko ngayon is I'm 39 years old. Baka pag nag-running ako, hindi kaya ng aking mga tuhod yung weight ko. So, magkakaroon ng tension, mapipressure ang tuhod ko, na buhatin yung timbang ko while running. One of the easiest ways to introduce somebody into a healthier lifestyle without any sort of risk at all, as far as overdoing it, not doing it enough, can they sustain? Hindi pa na-develop yung aking mga binti para sa mga ganong activities. So gradually, from walking, yan, I think my knees are bulletproof na, So napakatibay na ng tuhod ko sa ngayon, and I have no problem with my knees every time na lalakad ako. So minsan nag-urban trekking ako. So, simula nung pagkabata, natuto tayong lumakad.
basic na sa atin ang paglalakad, no? Hindi lang natin napapansin. Walking talaga ang ating number one gawain sa ating buhay sa pang-araw-araw. Wala pa yung mga motor vehicles or any type of transportation. Ang mga sinuunang tao ay talagang bihasa sa paglalakad. So we are built to walk. Yung ating two legs na yan, yan yung magdadala sa atin, sa ating tagumpay. Yeah. Kung di mo ginagamit yan, hindi mo na mapupuntahan, no, yung gusto mong marating. Yan. Kaya gamitin mo yan, yung mga legs mo, sayang yan. So ayon sa pag-aaral, based on studies, no, scientific studies, and then na-experience ko rin to. Ang walking, no, simulan ko sa walking kasi ano siya, low intensity na type ng cardio exercise, no. Siyempre, pagsisimula ka pa lang, so feeling mo is nakakapagod agad, no, kung tatakbo ka agad. So sisimula mo pa lang, nandun ka na sa level na yon, baka hindi mo mabuo, baka hindi mo siya may pagpatuloy kasi sumakit yung ganto mo, hiningal ako, nahapo ka, hinika ka pa, natuyuan ka pa ng pawis, hindi ganun, no. So yun, sinimulan ko siya doon for progression kasi saan ba tayo nagsimula? Gumapang tayo muna, no. So ba't ako gagapang ulit? Why? Simula kang gumapang, try mo sa edad mo ngayon. So yun po, no. Sinimulan ko siya sa walking, daily, everyday, gagawin mo siya, ikising ka ng maaga. Depende ha kung meron kayong time. Pwede nyo hatiin naman yun, yung walking goal nyo. Pwede nyo siyang hatiin or after every meal. Pwede 30 minutes sa umaga or then 30 minutes bago kayo matulog. After meal, yan. Napakaganda yan pag after meal. No? Nakakatulong yan sa pag-digest ng ating kinain. So dahil low intensity na type siya ng cardio, wala siyang side effects, no, sa ating katawan after. Hindi katulad na nagbuhat ka or tumakbo ka, mananakit yung mga muscles mo kung saan man yung sentro ng intensity na ginagalaw natin. So normal na sa atin na maglakad. Ang gagawin lang is yung interval, no, yung haba ng paglalakad. Meron silang standard na starting ka sa 3,000 steps a day or 5,000 steps a day. 7, mas maganda 10,000 steps every day, no. Naging basehan na ito para ma-maintain mo ang inyong health. Para ma-maintain nyo yung daily routine na to or ma-develop nyo yung habit na to, ay kailangan meron kayong panukat. Ayan, may panukat kayo, meron kayong data sa inyong ginagawang activity. So that's why dinownload ko to si Strava, no. Strava yung gamit ko. Recommended ng aking sister na runner. Yes. So siya po yung nag-inspire sa akin na mag-start maglakad, no. Tamang lakad lang. Ayan. So Strava app, no. I-download yung Strava app. Yan, makikita niyo lahat diyan. May walking, may running, may biking, merong skateboarding nga, meron may nakita ko. Trinay ko rin. Kung i-download niyo siya ngayon, no, add niyo ako. Dalawa lang kami ng ate ko. Ate ko lang yung friend ko sa Strava. So, ito, i-add nyo ako dito. Ayan. Makita ko na lang kung ano yung Strava account ko and add nyo ako para kudos tayo. Ayan. Yung gusto ko sa Strava is naka-record lahat ng days na activities ko. Nakikita ko siya kung nag-improve. And sometimes no, naglolo ko yung Strava. So, it's okay, no, na magka-error kasi app lang siya, no. So, ang mahirap magka-error is you, no, yung katawan mo at saka yung isip mo. And then yun, ang nakakatuwa dito sa app na to, no, pati yung shoes mo. Yan, you can register your shoes. And then umabot ako ng 600 kilometers walking, no, gamit lang siya. Gamit yung shoes. And then nag-notify siya na it's time to change, no. Time for a new shoes kasi nararamdaman ko na yung bato tuwing aapak ako sa mga gravel. Yan, sa off-road. Everyday nagwa-wait din ako before and after walking para makita nyo yung ilan yung nabawas. So yun po, no, highly recommended talaga, no, for each and everyone na gusto magbawas ng timbang, simulan nyo po sa paglalakad, no. And then another tip, no, nung nabuo ko na yung habit ng paglalakad everyday is pinasok ko tong
strength training, weightlifting, yan, ganyan. So I'm not aiming to be a bodybuilder, pero I just want to be fit na kaya kong gawin pa rin yung mga trabaho, pagbubuhat, and then yung flexibility, yan, stretching, magandang bagay din yan. And then yung mga basic movement, no, na pwedeng gawin ng lalaki, mga tulak, hila, buhat, ayan, sa mga pagsuot sa mga masisikip na lugar. And another tip, no, hindi lahat ng exercise, no, ay nakakabawas ng timbang. Ang number one talaga nakakabawas ng timbang is yung diet. So what you eat is what you are. You are what you eat. Ayan, yun ba yun? Yun nga yun. You are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, so that's the reflection ng yung body mo. Yun yung reflection ng kinakain mo. So if you eat junk food, yes, you look like junk. So galing na rin naman ako doon, naranasan ko na yan, yung pag-iinom, paninigarilyo, pagkain ng kung ano-ano, basta masarap. Sa lahat ng gawain, ang pagkain ang pinakamasarap gawin sa buong buhay. Talaga napakasarap kumain. Lalo na kung masarap ang pagkain. Doon papasok ang discipline. Yung oras pa lang ng paggising, activity na gagawin mo na paglalakad, ang gagawin mo dito is you will not think twice, you will act. Action talaga ang mauuna. Hindi mo na kailangan mag-isip. Kaya nga maging habit mo to eh. So you don't need to think. Hindi na ako nag-iisip. No? Parang toothbrush. Pagising, toothbrush. Ayan, normal na siya. Dinagdag ko naman yung weightlifting at strength training, no? So, para malus ko pa ang ibang fats sa ibang bahagi ng katawan, no? At ito nga pala, no, yung part ng belly, ito yung pinakamahirap lusawin, no? Just put 30 minutes, no, every day. Depende kung morning kaya nyo. Mas maganda kasi sa morning, no, para ma-boost kagad yung ano nyo, self-esteem, yung confidence nyo sa araw na yun. Kasi umaga pa lang may na-accomplish na kayo, no? Napakagandang accomplishment yan sa umaga. For developing this hobby, no, there are instances, no, na may hirapan kang bumangon, tinatamad ka, or gusto mo pang matulog, no? So, mangyayari talaga yan. Ilang beses nangyari sa akin yan. Ang gagawin mo lang is ituloy mo pa rin, no? Action talaga ang mauna. So, yun po, no? Nagsundo na tayo ng ating mga pamangkin. Yes, sir. And manonood daw siya ng TV. So, yeah, kaya ating manonood ng TV. And I'll see you next one. This is your Tito Wadi III. Stay strong, stay hard. Sabi ni David Goggins. At ang pinakamagandang magsimula nitong hobby na to, nitong routine na to, is ngayon na, no? Habang mainit pa, simulan mo na. So I'll see you next one. Tito Wadi III, peace out. So yun, kung gusto mo buwasan ng 5 kilo ngayong buwan na to, mag-subscribe ka na. Yeah, I'm all alone and still learning to let go. I'll carry on my own and find out where I belong. And I just need to move on. I have hope. I'm open to a new place, a new